Today's topic, pinabagatan po siyang be of good cheer. Sabihin natin, be of good cheer. Okay. So, in this world, no people or no person can escape a tribulation. Yung tribulation na to, hindi pa yung tribulation na mangyayari after the rapture. So, but there are also a touch of tribulation that is already going on nowadays. Sa buong mundo, magulo. Kahit saan ka pumunta sa buong mundo, magulo. Kasi, we are on the last days. And the coming rapture that we keep on talking about will be taking place. We may not know the exact time, but we must all rapture ready. Or else, everything we are doing in this world will be useless. Mababaliwala po lahat. Kahit anong galing mo, sa anong aspeto, sa trabaho, sa iyong any achievement na tinatawag mo sa ibabaw ng mundong ito, has nothing to do with your future departure from this world. So, anything you should be doing should have a connection with what we call rapture. So if you are not ready about it, then you are doing useless things. For example, you just say tribulation, these are the sufferings, afflictions, iba't ibang klaseng pahirap. But in reality, you must be beware also because there are self-inflicted tribulations. What are the self-inflicted tribulations? These are the sufferings generated by your deeds. You know, sana hindi na tayo binigyan ng free will, kaya lang binigay. Ano yung ibig sabihin? The problem is, you are free what you want to do. And that's very dangerous. Anything that man initiated without God's leading is always dangerous. Basta pinangunahan ng tao, delikado. Kamukha yan ng katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo kung di ba yan nagdadala ng kadelikaduhan sa buhay mo. Sabihin mo nga sa kanya, delikado ba ako sa iyo? Tingnan mo mata-mata kung anong sasagot niyan. God, we always say this, no? That there are laws being established. Kung sa mundong ito, people can bend the law, but the law of God, you cannot bend it. No way. No one can bend the law of God. Ang mundo, talagang pagbabalik-baliktarin mo, punong-puno ng deceit. Kasi yun ang gustong gawin ng tao. Okay lang yun. You know, whether you like it or not, the options or what the leaders will choose over us, there can be an effect with our welfare. Wala nang pinapanigan na side. Wala kang papanigan na 13 ka, 12 o whatsoever. Kasi isa lang ang dapat nating panigan. Kaya nung si Joshua, sabi niya, nung nakita niya, may biglang
kamangha-manghang tumayo sa kanyang harapan. Sabi niya, sabi ni Joshua, sa amin ka ba kakampi o sa kabila? Sabi niya, wala akong kakampi. So it means, pag si Lord, wala naman siyang kakampihan, tayong kakampi sa Kanya. So wala kang side na papanigan. Pagka pinanigan mo ang Diyos, sigurado nasa katotohanan ka. Because you cannot say that you are siding with God, but you are not siding with the truth. When you side with God, as the Bible said from John 14:6, that Jesus is the way, the truth, and the life. So if you are siding with God, it means you want to side with the light. If you are siding with God, it means you want to side with the truth. And why is the way? Because there are many false ways. That's why firmly the Lord Jesus Christ says, I am the way, because there are many ways. There are many false ways. There are many ways leading to hell. Kaya sabi niya, focus on me. Look only unto me. The Bible said, looking unto Jesus, the author and perfecter, or author of and finisher of our faith. Sa Kanya lang ang ating focus. Hindi tayo pwedeng lumihis. We cannot side on anyone. You know, for me, it's so shallow that you will stop going to church because you are siding with a political party. That's very shallow. That's not Christianity. Tandaan nyo, ang mga naghusga upang maparusahan ang ating Panginoong Yesus, mga hari, mga politician to. They are kings. They are presidents. Si Pilate, they are leaders. Si Herodes, they are king. Mga saserdote, mga pariseo, may posisyon yan sa gobyerno. Mga matitinding advisor yan ng mga hari. So may power sila that time. So, if you will side with God, dun ang may talagang palatuntunan, may sariling konstitusyon na in-establish ang Diyos noon pa man para sa atin na ito ang ating sundan. Pag dito tayo, hindi tayo mawawala. I can say good thing, but I will do another thing. I can quote you the scripture, but you check my private life. Pinamumuhay ko ba to? Karapatan mo yon bilang member ng church. You have to check me. Say amen. But I will check you also. Amen? I'm open with that because without the truth, this assembly is nothing because Jesus is the truth. So, if your Christianity is inclined with your political party, then you will be doomed. Because usually, andyan ang lahat ng error na mundong ito because of politics. Before there is no government, there's no king. God is not enough yet with the people. Hindi pa siya enough. May Diyos ang bansang Israel, pero naghahanap sila ng, we want king. Gusto namin ng hari. Gusto namin ng manguna sa amin. Gusto namin may mamuno sa amin. So, hindi pa sapat sa kanilang Diyos. Anong ginawa ni Lord? Binigyan sila ng hari. Binigyan sila ng king. Kaya lang, pamparusa sa kanila. Kaya kung minsan, may tinatayong leader, ang Diyos sa isang bansa, pinermit niya. The Bible said, nothing in this world can happen without God's permission. So, lahat ng nangyayari sa ibabaw ng mundong ito, masama man na mabuti, pinermit ng Diyos na siyang may alam. Bakit? Kaya tinatanong ko sa iyo, yung katabi mo ba, pamparusa sa iyo yan? Tribulation ba ang dala niyan? Sometimes they can be friendly, but yung palang distraction sa iyo. Wag naman, dito ka sa church, tapos makakaranas ka ng tribulation dahil lang sa katabi mo. Nakita ko yan kasi natutuwa ko.
Meron isang batch sa church na to, kaka-encounter lang. Bago kami umuwi, nag-uusap sila, pinag-usapan nila politics. Imbes na yung experience nila, magkaiba pala sila ng political party. Parehas na wala. Kasi mali. Doon ako natuto na hindi pala magandang pahintulutan sa puso mo na ang Christianity mo nakasalalali sa iyong political party. Ako lang, kung magsabi lang ako political party, baka meron nang umalis dito. Ganun ba kababaw yun? That's why, even in the election, they ask me, Pastor, sino ang boboto mo? Hindi ko sasabihin. Amen? So, pinauna ko na po yun sa inyo. Dahil I am seeing a beautiful church now being shaken because of political party. If you are going to leave the church because of, again, political party, that's very shallow and you need to grow. I pray walang ganun dito. Amen? Amen. Pero, yeah, of course, your feelings and your judgment is being respected. Natural, meron ka rin view. Meron akong view. I love talking about politics. Pero gusto ko, pag pinag-uusapan ng politics, binabase mo dito. Pag nag-quote ka about politics, ipapattern mo kung anong sinasabi ng Bible. Ay, kaya pala nangyayari ito dahil doon. Kaya, manalangin ka na ang itatayo ng Diyos, hindi pangpalo sa iyo at sa akin. Yun ang pinalangin natin. Panginoon, mag-upo po kayo ng makakabuti sa amin, hindi po yung pampalo sa amin. Kasi kahit, hindi mo naman, wala ka naman daw sa opisina, hindi mo naman talaga alam ang puso na nakaupo. Hindi mo naman nakakausap mismo yung presidente, mga senador, hindi mo naman alam talaga nangyayari. Si Lord lang talaga pwede ka mag-pray. Kung minsan yung political view, matindi lang pala yung social media, kaya pala ito'y napoportray, blah, blah, blah. Pag yun ang pinatulan mo, ay talagang hindi ka na makapagbasa ng Bible. Kaya wala kang choice kundi bumalik sa Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo doon? So please, fellow Christians, this is a tricky moment. People of God all over the world are so disturbed with the political situation of the whole world so that they will be distracted by focusing on God. Kakita mo, sometimes you watch more reels about what's going on in the politics than reading the Word of God. I don't know kung nabibiktima ka. Pero sa totoo lang, totoo yun. Lalo na tayong mga OFW. Kasi ang dami nating pambili ng load sa internet. Amen? So please lang, focus on the Word of God. Isang tabi nyo, kuminsan baka sa cell group, mag-away pa kayo because of politics. Biruin mo, espiritu ng away, di galing kay Satanas yun. Anong sabi ng Proverbs 4:8, Philippians 4:8, ang pinamemorize natin? Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure. Ano pa? Whatever is lovely, whatever is admirable. If anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Yun ang isipin natin. True, whatever is true, the truth. Noble. Amen? Pero sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, we must beware of self-inflicted tribulations. Ito yung ginawa mo, kaya ka napasama. Ito yung nagdesisyon ka, kaya ka napasama. Ito yung pinili mo, kaya ka napasama. Kaya kung minsan, sabi mo, no, Lord, iligtas mo ako sa pagsubok na to. Hindi yan pagsubok, parusa. Sabi mo sa katabi mo, baka naman parusa yan. Hindi yan pagsubok. Dapat makorek. Amen? O minsan, lahat, pag gusto nating anong sa Kapampangan kasi, isang kan? Gusto mong lahat isisi. Kung minsan, people are already working mechanically. Parang tinuruan ko pumidal nung umaandar na, hindi mo na pinipedal, umaandar ka pa rin.
Kung minsan ang Diablo, ganun, tuturuan kang pedal, teto, mamaya ikaw na yung nagbabike, wala ka ng coach, ginagawa mo na. Mechanically. Ikaw na palang sarili nagpapaandar, tapos sisi ka pa ng sisi, gawa mo na pala. Amen? Buti na lang, hindi yan ang katabi mo. Sabihin sa katabi mo, salamat, hindi ka tribulation sa akin. Amen? Napaka-crucial. Narinig nyo naman, 30 years ago, when I chose Pastor Amaylin, and praise God, she chose me. 30 years ago. Then 25 years ago, we were married. I think, siguro masabi ko thank God, hindi ako nagkamali. 25 years ba naman? Ikaw, meron ka ng pwedeng pattern o pwede ka ng pagbasihan. Hindi ko naman sinabing kopyahin nyo kami todo. Pero at least somehow, meron ka ng a bit of guide para hindi ka magkamali, para naman ang marriage life mo in tribulation. Kung boyfriend mo pa lang, sabihin mo, tribulation ka ba sa akin? Napakadelikado ang pumili na hindi kalooban ng Diyos. Tama ba? Pwede ba? Dali naman mag-asawa. Mag-asawa lang pala. May pinakamadali. Sabi niya, wala akong mahanap sa Dubai. Mahanap ka sa Pilipinas. Amen? Di ba pagdating mo sa Pilipinas, sikat ka doon? Di ba sa buong purok nyo, ikaw lang ang nakablande? Di mapansin ka na ngayon. Abroad ka pa. Ikaw lang nakaboots. Kahit tagulan, taginit, mag-boots ka. Pag hindi ka napansin sa Pinas, ewan ko lang. Hindi ka masisiro doon. Kaya naghahanap ka kasi taga Dubai. Tama ba? Pagdating mo ba, ikaw sikat doon. Marami naman may kaya sa buhay doon. Pero hindi naman lahat. Kaya yung kaya mong gawin. Basta wag ka nang maghahanap ng self-inflicted tribulation. Okay, ito pa. Makinig kayo. Yung minsan naman, there are people who choose to sin because they base their intention through the sin of others. Sabi nila, ba't siya nagkasala? Ba't siya ginagawa niya? Pwede ko rin gawin. Gusto pa mag-reunion sa impyerno? Hindi, ginawa niya so gagawin ko rin. Ano mga kababaw niyon? Matinding tribulation yan. Sabi niya, hindi kasi ginawa niya. Ginawa ni ate, ginawa ni kuya, ginawa ni brother, ginawa ni sister. Pwede ko rin gawin. Bumalik ka dito. Sa scripture ka. Amen? Hindi ko ginagawa. Ba't yung ginawa? Pwede ko rin gawin. Ibig ko sabihin, pag nagkamali ako, hala na, magpakamatay na tayo lahat. Mag-inuman na lang tayo. Yung pastor natin nagkasala. At siyempre, hindi dapat magkasala. Natural. Amen. Siguro ang kasalanan ko, kahapon, napasobra ko ng kahit. Yun. Pero sa mga kapatiran, may mga kapatiran gusto nilang tribulation. Huwag mong kopyahin ng tribulation niya. Masyado kang mababaw pag ganun. Kasi may error ni Adre. Ano naman, gayahin ni Lance. Bakit si Adre nagkamali? Pwede din ako. No, Jed? Pwede kong gawin kasi ginawa nila hindi ganon. Dapat meron kang sariling kinatatay kasi in the end, ikaw na maharap sa Panginoon. Sarili mo, hindi mo ako kasama. Hindi mo kasama ang cell leader mo, hindi mo kasama ang asawa. Mag-isa ka pag umarap ka. Tama ba? So, huwag kang mag-inflict ng sarili mo ng tribulation. Kung minsan, isishaken mo sarili mong pamilya. Isishaken mo yung relation. Kung minsan, ang ayos-ayos mo, pipili ka ng hindi maka-Diyos, talagang gusto mo ang buhay hindi maka-Diyos, umanda ka, tribulation ang gusto mo. So, mag-ingat ka sa mga desisyon mo sa buhay. Ba't ko ito sinasabi? Ang sabi ni Lord sa John 16:33, I have told you these things, lahat ng kahirapan, so that in me,
you may have peace. Piliin mo magkaroon ng kapayapaan. In this world, you will have trouble. See? Si Jesus nagsabi nito. Sa mundong ito, magkakaroon ka ng trouble. Kung iniisip mo, pagkatanggap mo sa ating Panginoong Yesus, exempted ka na sa attack, nagkakamali ka. Kahit si Lord sabi niya, if they persecute me, they will also persecute you. Sabi ng iba, bakit simula nung nag-born again ako? Bakit simula nung umattend ako? Bakit simula nung nag-praise the Lord ako? Bakit simula nung tinanggap ko si Jesus, lalong nagkagulo ang aking buhay? Kasi dati, hindi mo kaaway si Satanas. Dati talo ka na. Hindi mo na kailangan lumaban. Talo ka na. Ngayon ka palang tunay na may laban kasi pinili mo ang Diyos. Amen? So kung meron kang trouble sa buhay, kung meron kang trouble sa family, kung meron kang trouble sa puso, kung meron kang trouble sa iyong kaisipan, kung may trouble ka sa iyong health, sa wealth, sa finances mo, sa bangko mo, sa trabaho, normal yan. Sabi niya, may trouble. Anong trouble lang ang kinaharap mo? Pero sabi ni God, take heart, I have overcome the world. Alam mo, ang greatest trouble, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang tunay na greatest trouble when you are aligned with sins. Yan ang tunay na trouble na sinasabi dito, yung spiritual trouble. Pag naka-align ka sa kasalanan, pag na-sneak ka, pag nangnanakaw ang isang tao, pag nandadaya, nanluloko, niloloko mo ang sarili mo. Kasi hindi natin maluloko ang Diyos. Yun yung mga sinasabi ko, mga self-inflicted tribulations. Okay? Pero sabi ni Lord, siyempre pag tinanggap natin siya, that's the time. Sabi mo, hindi may kapayapaan. Wala ka nga Jesus, paano ka may kapayapaan? Hindi mo naman tinanggap ang Holy Spirit, hindi ka naman seryoso. Paano ka magkakapayapaan? Ang Holy Spirit ay ilaw. Pag tinanggap mo siya sa iyong buhay, edi may ilaw ka. Pag madilim ang buhay mo, madilim ang iyong kaisipan, ibig sabihin walang ilaw, wala ang Holy Spirit. Ganun lang kasimple yun. Okay? Pero, pag meron ka ng Jesus, akong bahala. May trouble ka, akong bahala. Tandaan mo to. Take heart, I have overcome the world. Palakpakan natin ang Diyos. So we can place our confidence in Jesus alone. Sa Kanya lang. Sa Kanya lang natin pwedeng ibigay ang ating confidence. Sa pangalan niya. Kasi siya na naman nag-guarantee sa atin. Sino ba, meron ka ba narinig? Sige, ako bahala, akong daan. Narinig ka na ba ang tao na maglakas ang loob, ako ang daan? Can you tell me? You know anyone? Ako ang daan. Ako ang daan. Pero siya mismo na walang daan. So, hanapin mo yung katotohanan. Sabi, sino ang nagsabi bang, ako, I am the truth. Kasi mahirap kunin ang place na to kung hindi totoo. Matindi to. At ako ang buhay. Ibig sabihin, lahat ng patay, mabubuhay. Kung isa kang bundok na halos makalbo ka na, no? Pero pagka nasa Panginoon ka, makikita mo, magliliwanag, magkakaroon ng kulay ng buhay, tutubo ang iba't ibang klaseng bulaklak ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng beauty. No? Lalo na ang first preaching natin during pandemic, no? The beauty behind the ugly. Do you still remember that topic? Ay, ang gulo-gulo ng mundo. Sabi ko, ang gulo ng mundo. Parang gusto kong magpa-apekto, pero si Lord binabalik niya ako sa kanyang salita. Gusto kong kasi nabasa ko na. Alam niyo, listen to me. Listen very carefully. I have a reliable friend. He's a bishop from CDO. Nag-post siya ng isang video. Ang sabi niya doon, i-research ko to, pero sasabihin ko na anong laman. Then in Thailand, they are already preparing for famine. This Thailand. Supplier of rice. We are tropical country. We should be exempted from anything like that, na walang makain. But there will be a future drought. Sabi ng Bible.
There will be famine. I mean, famine. Wala tayong makain. Do you realize this? Kahit may pera ka, wala kang mabibiling pagkain. Tao gusto magtanim, ang dagat umatras, ang mga ilog nag-dry. Walang mariraise, walang hag, walang vegetation. So, si Joseph the Dreamer, na-project niya yun kasi sinabi sa kanya ng Diyos. Joseph, ako ang daan. Ako ang daan, ako ang katotohanan. Anong gagawin ko? Mag-impok ka ng pagkain sa loob ng 7 taon, mawawala na ng lahat ng pagkain sa buong mundo. One day, kayo lang ang meron, sila wala. At bibili sa'yo at yayaman lalo ang Ehipto kasi nandun ka. Kasi si Lord, ibibigay niyang wisdom sa kanyang anak. Ibibigay niya ang strategy, ibibigay niya ang intelligence sa kanyang pagkakatiwalaan. Kaya kung hindi ka mapagkakatiwalaan, minsan hindi mo ma-perceive ang kaisipan ng Diyos. Naniwala kayo doon? Kaya, I'm going to research that, but even my kids, I keep on telling this. Don't be overwhelmed by anything this world can give. Everything here is a false promise. Everything. Nothing is permanent in this world. Sample. 30 years mong ipon, nakapagtayo ka ng Jollibee. Nakita ko, sa Jensen, bumagsak ang building na may Jollibee. Do you realize that? Ininvest mo lahat, pinagmamalaki mo na meron kang 10 sasakyan, meron kang blah, blah, blah. Nung nawarak ang lupa, na-shoot ang bahay mo doon. It's possible. I'm not saying that it will happen to you. But that's the time you will realize that there's nothing permanent in this world. But the Bible said, heaven and earth will fade, but His word will still remain. Kaya pag ang salita ng Diyos ang sinapuso mo, hindi ka lugi. Kaya nga church, that's why you are coming here not for me. You are coming here not for the church. You're not coming here for any institution. You are coming to what you call church. Anyway, you are the church. You are coming here for the Word of God. Kaya pag hindi mo nakuha ang Word of God o ang Word ni God, you came here for no reason. Do you understand? There's nothing permanent in this world. Nung una, akala ko makakapagpasaya pag may lupa ka, may lupa ka. You know, I'm talking to my friend in Romblon. Nag-uusap kami. Sabi ko, bro, meron na palang, nakabili na pala ng bahay ang kapatid mo dyan, yung malaking, laki ng bahay na nabili. Ikaw bro, kumusta yung mga bahay mo? Alam mo bro, ang dami kong bahay. Na-realize ko, isa lang palang kailangan ko, tsaka medyo maliit lang. Sabi ko, sa wakas, nakuha na niya ang point ng buhay. It's true. Amen? Sabi niya, meron kami isang bahay. Alam ni taga-Romblon. Meron kami bahay sa Alcantara, meron sa Ojongat. Sabi niya, hindi ko na pinupuntahan yung isang bahay namin eh. Kasi bakit? Ang daming bahay. Hindi yan, isa lang palang kailangan mo. Kasi hindi ka talaga masasatisfy ng mundong ito. Sa asawa mo nga, hindi ka masasatisfy. Sige nga, sabihin mo sa asawa mo, tanungin mo kung lalaki siya, Father's Day naman last week. Tsaka ngayon, sabi mo, are you satisfied? Tanungin mo. Gradean mo ng satisfactory. Di ba? Mag-asawa, okay ngayon, mamaya hindi mo na. Di ba? Kumain lang. Habang kumakain ka, binibigyan ka pang ulam. Kung gusto mong tubig, gusto mong kape, mamaya nag-aaway na kayo. There's nothing permanent in this world. Nothing. Say amen. Say amen. Say amen. Ako nga, dati nagka-girlfriend, kala ko siya na. True. You know, we can only put our confidence in Jesus. Wala nang iba. Siya lang pwedeng bigyan natin ng
Sa Kanya lang natin pwedeng ibigay ang ating confidence. Ay sabi niya, ano man ang maranasan sa mundong ito, ano man ang hindi permanente para sa iyo sa mundong ito, hayaan mo, lahat yan napagtagumpayan ko na. Say amen. Say amen. Kung mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang magulang mo, you know, I'm happy I'm seeing my parents here. They are hearing the Word of God. Ang hirap ng may biyanan na mayaman o nanay na mga mayaman na magulang, kung minsan hindi mo ma-sharean ng Word of God. So, kulang na lang sabihin sa iyo, tigilan mo ako share, tatanggilan kita ng mana. Hindi mo ma-share ang gospel. Gusto mo siya maligtas. Sabi niya, ay, tandaan mo, pag uwi mo, wala na sa iyong bahay na yan. Nagpalit ka ng religion. Hindi ka na makakauwi dito. Eh di wag. You know the truth? Satan is allergic with the Word of God. Do you believe that? Si Satanas, allergic sa Word of God. Whenever you quote the Word of God, amen. Pagka may nagsabi sa iyo, I love you, unang sabihin mo, mag-recite ka muna ng isang verse sa Bible. Sabihin mo, wala kang kwentang maging asawa, hindi ka magiging responsible kasi pababayaan mo lang ang ating family. And vice versa. Adre. Bago mo siya ligawan, tanungin mo ng isang chapter. Anuhin mo ang partner na walang Word of God? Si Satan allergic sa Word of God. Say amen. Huwag kang manliligaw ng walang Word of God. Wawasakin niya ang buhay mo. Dinibala ka doon? Amen? Mga banda po dito, naniniwala kayo doon? Yung may Word of God nga, kung minsan, mapapalabang ka pa eh. Yung wala ka ng choice at wala kang chance. Diyan allergic si Satanas pag narinig yung Word of God. Pambira, mabubuking yata ako dito. Pag ikaw nag-o-ord ng Word of God, sabi na parang nagigita mo si Satanas, booking na naman. Paano ko na naman gagawin yung plano ko? Amen? At may kambal. Halimbawa, may gusto manligaw sa'yo, gusto kang i-date. Bago kayo mag-date, mag-pray muna kayo. Amen? Bago ko kayo magkaroon ng secret date, mag-pray muna kayo. Sabi mo, Holy Spirit, lead us. Okay? Okay ba yan? Okay ba yan? Hindi ba sabi ko sa iyo, bago kayo mag-chismisan, mag-opening prayer muna kayo? Tignan ko kung matutuloy ang chismisa. O pag-usapan natin sige, bago natin pag-usapan, mag-opening prayer muna tayo. Walang matutuloy na chismisan. Amen? Why? Satan is allergic with the Word of God. Woo! What Jesus did covers anything in this world and beyond this world. Kaya sabi niya, I have overcome the world. Kasi alam ni Lord, ang word tricky. Hindi kayo ititreat ng mundong ito into fair fight. No. Si Satan, kunyari, nakaka-receive ka ng blessing, pero hindi siya magpayang blessing galing sa kanya. Mukhang blessing galing sa kanya. Anyway, pag galing kay Satanas, hindi blessing. Hindi niya bibigay sa iyo walang kapalit. Pag galing kay Jesus, sinaktan mo ng puso ng Panginoon, mahal ka pa rin niya. Amen? Amen? Binaliwala mo na ang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, mahal ka pa rin niya. Si Satanas, pag binigyan ka niya, hindi ka nag-comply doon sa gusto niya, aatakihin ka niya. Kunyari, binibigyan ka ni Satanas, hanggang nagagamit ka niya. Then suddenly, pag hindi ka na nag-comply doon sa gusto niya, nagtataka ka, may sakit kang bigla. Hindi siya mabibigay si Satanas na walang kapalit. Kaya lang, pag binuging mo siya, when you apply the power of the Word of God, doon na siya matatalo.
Amen? Sabihin mo sa katabi mo, allergic si Satanas sa Word of God. Kaya, let me ask you this question. Ano ba na-experience mo sa ibabaw ng mundong ito na hindi part ng Word na sinabi ng Diyos? Wala. Lahat nandito. Anything here in this world and beyond this world, pati yung mga halos hindi mo na makita sa telescope, na nandiyan sa galaxy, nandiyan sa Milky Way, nilalang din ng Diyos lahat yan. Pero, ang Panginoon, kaya niyang sagutin ang bawat tanong ng iyong buhay. Makipag-usap ka lang sa Kanya. Amen? Sabi niya, Lord, ba't hindi pa ako nakakapag-asawa? Ay, kakapanganak lang. Sandali, palakihin muna natin. Kung yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Kakapanganak lang, dinalabas pa sa crib. Naka-diaper pa. Oh. Basta kalooban ng Diyos. Amen? 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Andiyan darling ko. Ay, hindi ko na kailangan sabihin sa kanya na I love you kasi maraming I love you, peke. Amen? Amen? Ano ba ng panahon namin? Pasulat-sulat pa ako? Palitan ng sulat? Hindi naman pala siya. Dapat nasa kalooban ng Diyos. Yan ang mga natutuloy na may pagpapala. Hindi pagpapalo. Amen? Tatapigin mo ang katabi mo. Jesus got you covered. Sabi niya, I have overcome the world for you. Just trust me. Have faith in me. I have overcome the world. So Jesus got you covered. And trusting in His words, protect our peace. Kasi ang dami-dami kong kilalang mayayaman, wala namang kapayapaan. They almost everything in life, wala namang kapayapaan. Yung iba, hinahanap din ng kapayapaan. Siguro kung makapag-migrate ako sa Australia, tatahimik ang aking buhay. Andun lahat. Woo! Ay, siguro nasa Canada. Nasa Australia. Nasa Amerika. No. Gusto mo ng kapayapaan? Pumunta ka sa presensya ng Diyos. Andun ang the best na everything, the best of the best, nandun sa presensya ng Diyos. At yung presensyang yan, pag nasa iyo, doon mapagpapala ang bansa kasi nandun ka. Amen? 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 Nasa iyo ang Holy Spirit. Ang sabi ng Bible, your body will become the temple of the Holy Spirit if you accept Jesus in your life. Amen? Kung nasa iyo Holy Spirit, di ang peace of mind nasa iyo. Di ang kapayapaan nasa iyo. Kung nasan ka, nagkakaroon ng kapayapaan. Hindi pagpunta mo, nagugulo. Amen. Ay, talagang totoo yan. Amen. From the book of John, chapter 12, verse 1 to 8, sabi ng Bible, 6 days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived whom Jesus had raised from the dead. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Siyempre, binuhay niya si Lazarus, no? Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard or of expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. So, pinar yung pabango at ang parang pinang-shine niya yung kanyang buhok. Ano mo yung panahon na yan, yung buhok represents the glory. Amen? Sabi nga, hawakan mo ng lahat, wag ang buhok ko. And the house was filled with fragrance of the perfume. But one of the disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, sinulat na, no? Objected. Judas nga. Sabi niya, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Wow, parang totoo. Sabi ng Bible, if it was worth a year's wages. So it was worth a year's wages. Sabi, 1 taon na sweldo ko na yan.
Ibig sabihin, napakamahal. When you say nard, spikenard, yun, galing yun sa isang root na pwede mo lang makuha sa Himalayas, na i-extract nila from that root na napakamahal, tapos i-import pa sa Israel. Kaya napakamahal nung pabangong yun. Okay? But one of his disciples, Judas Iscariot, was later to betray Jesus, objected. Wasn't this perfume sold and the money given to the poor? And verse 6, he did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. Magnanakaw si Judas. Okay? As keeper of the money bag, treasurer siya. Oh. He used to help himself to what was put into it. Ibig sabihin, makasarili siya. Amen? Pag nangunguha ka ng pera na hindi iyo, kasalanan yan. Ang sabi ni Jesus, kasi ang mata ni Judas, dun sa binibigay nung disciple, Mary. Ang mata niya nandun, hindi sa ginagawa niya para sa Panginoon. Kasi after siya sa kayamanan, anong sinagot ni Jesus sa kanya? Leave her alone. Yeah. Ayaw mo siya! Leave her alone. Huwag niyo siya pakialaman. Jesus replied, it was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Kung niya yung point na yun, alam niyo, ganun lang yung linya na yun. Look, she is the very first follower. She is the very first disciple to understand the death of Jesus. Hindi yun na-perceive ni Peter, hindi yun na-perceive ni Andrew, hindi yun na-perceive ng ibang apostles, siya lang. Sa kanya lang binigay ang perception na yun. Kaya sabi niya, ayan niyo siya! Hindi niyo nga alam na hakantong ako sa ganito. Pinaanda niya ang pagbuburol sa akin. Kaya hindi ko maintindihan. Pag sinasabi ng ibang church, mga babae daw hindi pwede mag-preach. Saan na napulot yun? Anong hindi? Si Esther nga niligtas ang buong people of God. Si Miriam ang first song leader. Ang naming ginawa mga kaman, si Lydia, si Priscilla. Basahin mo ang Bible. Ang gaganda ng ginawa nila, bakit hindi sila bigyan ng pwesto kahit pulpito kung kailangan? Amen. Pag narinig ko, babae daw, hindi pwede mag-praise. Saan mo pinulot yun? Not in the church. You see, she's the first one to perceive, not anyone. Siya na naiintindihan niya kung saan papunta. Kasi alam mo, why I'm saying this? Sometimes, many wives are being overpowered by husbands. Amen? But we must treat them well. We must treat them with respect. Sometimes may mga purse gagawin ng mga misis kasi silang gagamitin para ang husband magtagumpay. Amen? Amen? You consider their point of view in life as well. Bigyan natin sila ng chance. Pakinggan natin sila. Kung wife mo, hindi mo naman wife, huwag mong pakinggan. Amen? Mag-wife ka muna. Ang sabi ni Lord sa kanya, you will always have the poor among you, but you will not always have me. Hindi na sinabing, magpa-poor kayo. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, ang mga poor, pwede nyo naman palaging puntaan yung mga yan. Pwede nyo silang i-bless, pwede nyo silang lapitan, pwede nyo silang pagpalain. Pero ako, konting araw lang ako, ilang taon na lang natitira ko dito. Na makasama nyo ako. Kaya ginawa na niya ang dapat niyang gawin. At ang mga katabi mo, ikaw ba ginagawa mo ang dapat mong gawin para sa Panginoon? Amen? So, kung titignan mo,
Actually, ang daming umaharang sa kanya. Alam mo, one of the tribulation in this world, you want to do something for God, but someone is stopping you to do it. The worst, pag ang misis o mister ang pumipigil sa iyong gawin mo ang para sa Panginoon. Yun ang worst. Sinong pumipigil na gawin niya ang dapat sa Panginoon? Mismo si Judas. Sometimes you want to do something. Alam mo, meron ako nabasa kanina sa UK. Nakaipon siya ng 200 bags na basura sa ilog. Nininis niya ang ilog. Kasi swimmer siya, former Olympian. Nininis niya ang ilog, nilagay niya sa bag. Mga basura to, mga lata, basta basura, inipon niya. Kinasuhan siya ng government. Alam mo bakit? Naglinis daw siya, hindi siya kumuha ng permit. O minsan, ang gusto mong gawin mabuti, gobyerno pa pumipigil. Amen? Minsan may gusto kang gawin mabuti, hindi mo magawa dahil pinipigilan ka ng iyong kaibigan. Pinipigilan ka ng iyong magulang. This is tribulation. May gusto kang gawin mabuti sa Panginoon, may pumipigil. Tulad ng babaeng ito. Parang moment na niya yun eh. Pagkakataon niya eh. Hindi naman all the time. Andiyan si Jesus. Nung panahon na yun. Pagkakataon ko to. Binrake niyang, alabas niya, boom! Binigay niya, tinodo niya sa Panginoon. Kahit pagka mahal ng pabango, binigay niya sa ating Panginoong Yesus. What can we get from that? Okay? Number 1. Realize this, there is power in your perfume. Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan ba ang iyong perfume? Hindi pwedeng nag-perfume ka tapos ikaw lang nababanguhan. Tama? Nung binrake niya, sabi ng Bible, although in-apply niya kay Jesus, ang buong bahay daw bumango. Pag ikaw lang mag-isang mabango, selfishness yun. And the good thing is this, what Jesus has established as a rule, at that moment, you have a liberty to use what God has given you. Pag alam mo ang mga pagpapala galing sa Panginoon, gamitin mo para sa Kanya. Kaya sa ang title natin, Be of Good Cheer eh. Well, good cheer. Kung paano ka magkaka-cheer kung hindi mo magagawa ang gusto mong mabuti. Pag masama, wag mong gawin. Hindi yung cheer. Be of good cheer. Paano magiging masaya? Tribulation. Sige, gawin mo. Basta i-align mo anak ang iyong buhay sa aking sarili. Yan ang nakakasaya sa buhay. Pag hindi ka looban ng Panginoon, wag mong tutuloy. Kasi sa dulo, lagpak ka dyan. Sabi mo sa katabi mo, wag ka lalagpak. Okay? Another point from this. So there is power in your perfume. Pangalawa, there is liberty to use your resources. Saan man galing yon, ang importante ito, ang pinag-uusapan natin, binigay niya yon sa Panginoon. Pangatlo, stop listening to Judas. Amen. Sabi sa katabi mo, huwag kang makikinig kay Judas. Okay? Stop listening to Judas. Because if you keep listening to Judas, you will not accomplish anything. That's why from today, ito ang mensahe ng Diyos about isa. Kahit anong tribulation ang iyong pinagdadaanan, kahit anong mga challenges, basahin mo Luke 4:18-19. Yan ang ministry ni Jesus. Yun ang purpose niya, bakit siya umapak sa mundong ito. Siyempre, siya ang ating tagapagligtas. Pero dumating siya sa mga bulag, dumating siya para sa mga may karamdaman, dumating siya para sa mga nakakulong na damdamin, nakakulong sa Panginoon, o literal na nakakulong. Okay? Dumating siya para sa mga bulag, sa mga oppressed, sa mga walang kalayaan. Kung titignan mo, ang Luke 4:18, lahat ng problemadong tao nasa business pala ng ating Panginoong Hesus. Hindi nagpunta dito si Jesus para kilitiin ka, kilitiin ako, magsaya tayo, sige after kong gumawa ng wine, maglasingan tayo. Hindi ganun si Jesus. Hindi siya gumawa ng wine para maglasingan. Nandito ako para anumang tribulation ng iyong buhay,
kaya mong harapin kasi kasama mo ako. Palakpakan natin, Panginoon. So cheer up. It's your turn today. The Bible said, from Mark 10:49, Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up on your feet. He is calling you. Do you think the Lord is calling you today? You are hearing this word. You listen to Him. There will be a sure tribulation in your life. Sure yan. Walang makakaligtas dyan. Meron ka talagang pagdadaanan ng pagsubok, pero okay lang kasi may Jesus tayo. Okay lang kasi may Holy Spirit tayo. Wala kang laban pag wala kang Holy Spirit. Wala kang kalaban-laban. Mukha ka lang bagsak kayo, pero ang totoo nun, tignan mo, ay bumagsak ako. Hindi, yumuko ka lang. Why? Ang foundation mo, ganun pa rin eh. Tama? Di ka naman bubagsak. Lumiit ka lang kasi nagbe-bend ka. Lord, no? Bumababa ka, pero yung foundation mo, ganun pa rin. Sabi ni Lord, I am your firm foundation. Put yourself on the rock, not on the sand. Kung mag-establish ka sa ibabaw ng bato, huwag sa buhangin. Kaya kung minsan, lumulubog ka, pero pag alam mo na kay Kristo ka, hindi ka naman lumulubog eh. Nando ka, nang lulupay-pay ka lang. Akala mo, bumabagsak ka na, ano? Di ba pag umiiyak ka? Bumababa ka lang, pero ang pundasyon mo, ganun pa rin. Kaya sabi naman yun, cheer up! Tayo ka. Sabi niya doon sa nakaratay na hindi makaswim pag kinalaw ko ng anghel yung tubig, sabi niya sa kanya, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? So wag ang ireklamo ang ibibigay mo sa Panginoon. Ilagay mo sa iyong puso, kahit siya man, gusto kanyang mapagpala sa araw na ito. Amen? I don't know what you are in. I don't know what kind of challenges you are in. But don't think that the Lord cannot see you. His eyes is on you. He loves you. He cares for you. And He don't want you to fall into the hands of the enemy. Pagka nandoon, sasakamay ka ng kalaban, ibig sabihin namumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka sa diliman, wala kang magigitang kaliwanagan dyan. Walang cheer up dyan. Amen? Di ba pagka nagtagumpay kami, pagka nag-handover kami ng project, after 4 years ng bangayan, sigawan, init, lamig, alikabok, pagka-handover na, pagkakat ng ribbon, sa amin, sabi namin, cheers! Tagal namin ginawa, isang ganunan lang, oh. Cheers! Sabi mo sa katabi mo, this is your chance. And this is your day. Amen, this is your turn. Cheer up! He's calling you. Kaya palakpakan natin, Panginoon. Yama, blessed be the name of the Lord. Sige ba, halika kayo dito. Lahat ng nararamdaman nyo, parang ang bigat-bigat na ng mundong ito. Parang ang tindi na ng tribulation sa buhay ko. Parang hindi ko maintindihan. Salamat, Lord, narinig ko ang solusyon sa aking buhay sa araw na ito. Tanay mo nga katabi mo, palagay mo, sagot ba sa'yo sa ang araw na to sa iyong katanungan sa buhay? Ako naniniwala ako, hindi magbibigay ang Panginoon ng isang mensahe na walang kinalaman sa buhay mo. Amen? Can you please stand? Are you ready to break your perfume? Are you ready to break your perfume? Ay, kabal, ang hina. Perfume means yun ang pinaka-the best ng babaeng yun. Yun ang pinaka-the best, ang binrake niya. Tapos binigyan, alam mo ang kinabayan ni Lord dun sa babaeng yun, hindi niya man binili. Commendation, sinabi niya, kahit saan kayo mag-preach sa buong mundo, ang ginawa ng babaeng ito, ituro nyo. Amen? Kasi it's very hard to give everything to God. It's very hard. Pero pag ginawa mo, humanda ka na. So cheer up. I say, cheer up. Just close your eyes and raise your hand. Wow. What a word. You know, actually, I came up here, sabi ko, Lord, bahala ka na sa conclusion. And I love that.
Sometimes I don't want to depend on my notes. There are many questions in life. Many people seek for an answer. Jesus is the answer. He loves you so much. He cares for you. And He will not let you down. Yung sinabi ko kanina, that's a wisdom from God. Hindi yung galing sa akin. Akala mo lang, bumabagsak ka, pero nalulupampay ka lang pala. Makita mo yung mga paa mo, nakatayo pa rin sa isang matibay na pundasyon. Alam mo, kasi mahal ka niya. Kung minsan napangihinaan ka na dahil sa iyong mga anak, napangihinaan ka na dahil sa iyong finances, napangihinaan ka na kasi hindi na kaya magkasundo mag-asawa, napangihinaan ka na kasi nakatagpo ka ng problema ng hirap-hirap lutasin. Alam mo, lahat namang yan nasa mundo. Everything in this world. Hindi ka naman taga-moon. Hindi ka naman taga-Mars para sabihin mo ng nangyayari sa'yo, hindi alam ng mundong to. Sabi ni Lord, hindi niya sinabing, I have overcome Dubai. Hindi niya sinabing, I have overcome UAE. Hindi niya sinabing, I have overcome the Philippines. Sabi niya, I have overcome the world. So whatever this word means to you, Jesus should be your word. And this world can only be fixed by the word. This world will be shaken without the word. Kaya kung walang instruction from God, ang gulo ng buhay, wala kang kasagutan sa iyong mga tanong. Kaya kung hanggang ngayon, balisa ka kasi tribulation. Balisa ka kasi wala kang kasagutan. Perhaps, this is the very day of God for you to cheer up. Stand up of your feet. You don't know the answer? He knows. Salamat po sa inyong pagpapaunlak. And I do believe the Lord have ordained this day for all of you. And again, tulad ng narinig natin kanina, we cannot side on anyone but only to God. He possessed the way, the truth, and the life. Now, this is a great opportunity for all of us to understand that without Him, we are nothing. That's why the Bible said from John 3:16, He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him will not perish, but have an eternal life. Sometimes, we may have heard this word already. Kinote pa natin. Pero, alam natin kung may impact sa buhay natin o wala. Kung meron bang pagkilos ng Diyos na ginawa sa atin. Somehow, it is about the true connection to God. That's why He sent His Son, Jesus Christ, to be the mediator between God and man. And that is the best thing that happened in this world when He gave His only begotten Son. Because without Him, how can we be children of the Father in heaven? I always say this, every altar call, many people call our Father. Sa Tagalog, Ama namin. Pero they are all not sure if they are children of God. Because we can only call Him Father if we are children. And everything that connects to that, when the disciple asks how to pray, yung lahat ng konektado doon, nag-uumpisa sa relasyon sa Father. Sabi natin, di ba? Our Father who art in heaven, holy be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kung ang buhay natin, hindi siya influence ng heaven, ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung thy will be done on earth as it is in heaven.
Tulad ng kapayapaan, ang Diyos lang ang makakapagbigay. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ano bang meron sa heaven na dapat mangyari sa buhay mo? Ikaw ang nakakaalam nun. If you are experiencing heaven on earth, it means you are connected to the Father. Because whenever we call Him, our Father, lahat ng kadugtong nun, mararanasan natin. So, I don't know you, I don't know your name, but He knows you. He knows your heart. The Bible said, He even knows the number of your hair. Ang Diyos lang nakakaalam nun. Ibig sabihin, kabisado ka ng Diyos. Alam ng Panginoon, simula nung nag-12:01 kanina, pinagmamasdan ka na niya. Alam niya ang moment na to, natatayo ka ngayon dyan. Alam niya na paunlakan mo. At ito ang pagkakataon na kinatagpo ka ng Diyos sa lugar na ito kasi mahal ka niya. At mahal niya din ang iyong family. Because the salvation do not only belong to someone who received Jesus Christ. It's for the whole family. And this is your door to salvation if you will open your heart. We have ASK. The Bible said, you ask, and it shall be given. Seek, you will find. Knock, it will be open. So there is going to be an intentional embracing with the Word of God, so that the Word of the Lord will have powerful impact in your life. But let us start from here. The Bible said from sa Romans 10:9-10, if you declare with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, the Bible said you will be saved. I do believe that He's appearing in heaven, according to 1 Thessalonians and Matthew chapter 24, is coming very, very soon. So, you are one of the billions of people maybe hearing the Word of God today, but this time is your moment. So, the decision you are going to make here today will determine your destiny, and your life will never be the same again. So, you don't need to carry the cross, you don't need to be whipped, you don't need to be crowned with thorns, you don't need to be disfigured. Hindi ka na kailangan na-crucify. Ang sabi ng Bible, just believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Of course, after believing, there is an obeying. But this is the start. If you think you have done everything according to your capacity, lahat na ng bagay ginawa mo na, pero hindi ka pa rin nakakasumpo ng kapayapaan. Lahat ginawa mo na, pero ang totoo niyan, natatakot ka pa rin mamatay. Lahat ginawa mo na, pero hindi ka pa rin sigurado. Maybe the Lord have ordained this day to cement that powerful foundation of your faith, that from today, you will be confident with your relationship with the Father through His Son, Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, only the blood of Jesus can wash away all our sins. The Bible said, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Parang kung ito madumi, ito yung blood of Jesus, binuhusan yan, malilinis ang lahat ng nagawa nating kasalanan. Regardless of what you have done before you came here, the Lord have seen everything. But you are there standing, your heart allowed to stand up before Him. I do believe it is Him who orchestrated your heart and convinced your heart to stand there. And from today, your serious decision to follow Him, to be the Lord and God of your life is very crucial. If you do, your life will never be the same again. I did the same prayer April 26, 1999, and God completely changed my life. And today is your turn. If you are waiting, I am inviting you to please close your eyes and bow down. The Bible said, He knows us by name. Kanina bago ka pumunta dito, tinawag ka ng Diyos sa iyong pangalan. Kaya alam niya, tatayo ka dito. So, let's make a prayer. Close your eyes and bow down. Again, you are not here for any religion. You are here for your relationship to the Father.
Repeat after me. Say, Jesus. Sige po, kahit hindi malakas, basta galing sa puso. Sabi mo, Jesus, I give my life to you. I declare, from today, you are the God and the Lord of my life. Thank you for dying on the cross for my place. And I do believe the blood that was shed on the cross can completely cleanse all the sins I have done against you, against my neighbor, and against myself. Completely changed me. Lord, I thank you for your word that if I open up my life and willfully accept the Holy Spirit to make this body your temple, it will happen. Now, Lord, I am willing to accept you, Holy Spirit. When you raised Jesus from the dead, I accept you also in my life. Please make this body your temple and save also my family. I thank you for your words are my guarantee, and I put my faith in you. And help me with this walk, this journey we call life, until the very end. I do believe you will never leave me nor forsake me. Even my whole family will be saved. This is my prayer with confidence. In Jesus' name. Amen. Let me pray for you, Father God. I thank you for these people who came here. Panginoon, meron silang kanya-kanyang lakad sa buhay. May kanya-kanya silang suliranin. Pero kilala mo sila, Panginoon. Bago man sila tumayo dito, O Diyos, kilala mo sila at alam mo ang estado nila. Dalangin ko, O Diyos, na sa sigaw ng kanilang mga puso at sa bawat patak ng kanilang luha, sa kanilang unan gabi-gabi, hindi man nila ito masabi sa iba, pero mula sa araw na ito, alam nila na makikinig ka na sa kanila. O aming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, sapagkat ang banal na Santong Espiritu ay sumasa kanila na din. Salamat, sila iyong pagpalain, biyayaan, at laging gabayan sa bawat lakad nila sa kanilang mga buhay at ang kanilang buong pamilya. I will bless them in Jesus' name. Amen. Thank you so much, brothers and sisters. We love you and thank you for coming today. God bless. Hello everyone! Kung kayo po ay na-bless sa message ng Panginoon sa araw po na ito, I encourage you to like, follow, or subscribe and share the link of this preaching sa inyong pong mga mahal sa buhay, sa inyong pong mga kaibigan. God bless and see you next week.